Hey, ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong, dahil pagkatapos nilang magniig ay hindi na niya ito makausap. Nilinisan na niya ito at binihisan na rin. Magkahalong saya at pagsisisi ang nararamdaman niya ngayon, dahil nga kapansin-pansin na nanghihina ito, nang dahil sa kanya. Ang kadaldalan nito kanina, ay bigla na lang nawala dahil matamlay na ito ngayon. Nauuhaw ako, sabi nito kalaunan. Pwede bang ikuha mo ako ng isang basong tubig? Of course. Mabilis ang naging kilos niya para ikuha ito ng tubig at agad itong pinainom. What else? Sobrang hapdi. Nanghihina ako sa sobrang hapdi, mahina nitong sabi. Kung kanina sobrang kulit nito, ngayon naman ay sobrang hina na ng boses nito. Nagutom ako bigla, gusto mo bang ipagluto kita? Ano ba ang gusto mong kainin? Umiling ito, damyugo ba? Ang alin? Bahagya siyang tumango. Kaya pala sobrang sakit. Sobrang sakit pala talaga kapag gumagawa ng bata. Bahagya siyang yumuko para halikan ng noo nito. Baka mahalata ako ni Aling Pasita bukas. Ano kaya ang pwede kong ay dailan sa kanya? Bakit hindi mo nalang sabihin ang totoo? Bigla itong napabangon, pero agad din na napabalik sa paghiga. Alisin mo nga muna yung underwear ko. Bakit? Mahapdi kasi. Okay, tinanggal niya ang suot nito. Nilagyan na lang niya ng kumot ang ibabang bahagi ng katawan nito, para hindi ito mapasukan ng hangin. Mukhang magkakasakit ako, daing nito. Sa tingin mo may nabuo na kaya? Siguro, sana meron para hindi na tayo umulit. Magpahinga ka na nga, aniya dahil kung ano-ano ang iniisip nito, imbes na magpahinga na. Pinauna niya ito sa braso niya, habang sinusuklay ang mahaba nitong buhok, sa pamamagitan ng daliri niya. Bawal kang maghanap ng ibang babae, saad nito habang nakatingala sa kanya. Kapag naghanap ka, babarilan ko kayong dalawa. Hindi ako maghahanap ng iba, paniniguro niya. Kailangan niyang kausapin ang mga kaibigan niya na tulungan siya sa paghahanda sa magiging kasal nila ni Isabela, dahil hindi na niya patatigilan pa ang lahat. Siguraduhin mo lang, sabi nito. Alam mo bang magaling akong humawak ng baril? Of course, I know. Paano mo nalaman? I just know. Hindi pa kasi nito alam na bumalik na ang alaala niya. For me, you're the best woman in the world, kaya hinding-hindi kahit ipagpapalit. Mabuti naman kung ganoon, sabi nito habang nakangiwi. Halata sa mukha nito na hindi ito komportable, kaya naman, hinalik-halikan niya ang ulo nito baka sakaling mabawasan ang kirot na nararamdaman nito kahit papaano. Masakit na masakit pa rin ba? Nag-aalala niyang tanong. Masakit pa pero kaya ko naman, sabi nito sa kanya. Pwede bang humiga ka na lang ng nakatihaya? Bakit? Diyan ako sa dibdib mo hihiga. Okay, sinunod niya ang posisyon na gusto nito. Humiga ito sa dibdib niya habang hinahaplos niya ang likod nito, gamit ang isang kamay niya, dahil ang isa ay iniyakap niya naman sa katawan nito. Inaantok ka na ba? Tanong niya rito dahil nakapikit na ito pero umiling ito. Nagpapahinga lang ako. Okay baby. Nagangat ito ng tingin. Nagulat siguro ito nang tawagin niya itong baby. From now on, I will call you baby. Kapag nasa paligid sina Aling Pasita at Mang Berto, wag mo akong tatawagan ng baby ha. Bakit naman? Takang tanong niya rito. Sigurado kasi akong tutuksuhin lang nila tayo. Kapag nangyari yon, malalaman na rin ng mga kaibigan mo na may nangyari na sa atin. Nakakahiya kasi. Walang nakakahiya sa ginawa natin dahil hindi na tayo menor de edad. Sa tingin mo kaya? Oo naman. Sige na, pahinga ka na dahil alam kong napagod ka. Good night. Good night. Kinabukasan, ay tuluyan ng inapoy ng lagnat si Isabela. Hindi niya masabi kay Yaya Pasita, na may nangyari sa kanila ni Isabela kagabi kaya sumama ang pakiramdam nito. Kumusta siya? Tanong ni Yaya Pasita. Inaway mo ba siya Rafael? Ba't ko naman siya aawayin? Ba't bigla siyang nagkaroon ng lagnat? Kahapon naman okay pa yan ah. Hanggang ngayon ay malakas pa rin ang ulan sa labas, kaya wala silang magawa kundi ang humiga. O siya, ipagluluto ko siya ng soup para maging okay na ulit ang pakiramdam niya. Diyan ka lang, huwag kang aalis. Bantayan mo lang yan. Opo Yaya, okay. Tumango ito at pagkatapos ay lumabas na ito ng kwarto kung saan sila naruroon ni Isabela, na hanggang ngayon ay payapa pa ring natutulog. Wala siyang magawa dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya para lang maging maayos ito. Kung malapit lang sana ang lugar na to sa kabihasnan,
Ay kahapon niya pa sana ito binilhan ng pain reliever. Nauuhaw ako, saad nito nang magmulat ito ng mga mata. Pwede bang ikuha mo ako ng tubig? Tunungo siya, bakit parang puro tubig ang hinihingi nito? Natuyuan ba ito dahil sa ginawa nila? Mukhang napasobra yala sila kagabi. Of course. Thank you. Mabilis siyang kumilos para ikuha ito ng tubig sa kusina. Pitchel na mismo ang dinala niya para kapag nauhaw ulit ito, ay hindi na niya kailangan pang lumabas. Natulog ka ba, o magdamag mo lang akong binantayin? Pareho, baka kasi umalis ka kaya binantayin kita. Saan naman ako pupunta kung sakasakali? Kagaya ng ipinangako ko, kapag aalis ako, isasama kita. Hindi naman talaga ako papayag na iwanan mo ako kung sakali eh. Ngayon pa ba, may nangyari na sa atin, kaya hindi ka na pwede maglalayo sa akin. Pwede bang matulog pa tayo? Pag iba nito, wala naman tayong gagawin dahil sobrang lakas ng ulan, kaya matulog na lang tayo ng matulog. Kumusta na nga pala ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Sobrang sakit pa ba, o medyo nabawasan na? Medyo kaya ko na ang sakit, pabulong nitong sabi. Sa sobrang lakas ng boses mo, malalaman talaga ni Mang Berto at Aling Pasita na may ginawa tayong milagro kagabi. Kahit naman malaman nila wala namang masama roon, sabi niya rito, dahil halata sa mukha nito na natatakot ito na madiskubre ng mga kasama nila ang ginawa nila. Wala siyang pakialam kahit malaman pa ng buong mundo ang ginawa nila ni Isabela kagabi. Dahil doon, may panghahawakan na siya para makasama lagi si Isabela. Masarap na ring gumising araw-araw dahil alam niya, na may magandang mangyayari sa mga susunod na araw. Nagugutom na talaga ako, gusto mo bang itimpla kita ng gatas? Tinapay gusto mo rin. May kanin na kaya? Hindi ko alam eh. Wait, tatanungin ko si Yaya. Nang akmang tatayo na siya, ay hinatak nito ang suot niyang damit. Wag na pala. Bakit? Sigurado kasi ako na magtataka yun si Aling Pasita sa mga ikanikilos mo. Magtataka talaga yun dahil alam niya na maaga akong gumigising palagi. Ano ba ang ikinakatakot mo? Medyo nakasimangot na siya ngayon. Natatakot ako na baka pag-isipan nila ako ng masama. Baka isipin nila, kaya pala dinala ko kayo rito dahil may binabalak ako. Dito ka lang. Ikukuha kita ng pagkain dahil ayaw kung tiisin mo ang gutom mo, para lang hindi ka nila pag-isipan. Bahala silang mag-isip basta tayo masaya lang. Rafael, hindi kaya may dengue na yan si Chichay? Bakas ang pag-aalala sa mukha ng yaya niya, habang nakatingin ito kay Isabela na nakahiga. 2 araw na ang nakalilipas simula nang may mangyari sa kanila, pero hanggang ngayon, ay hindi pa rin maayos ang lakad nito. Kaya naman, sinabihan niya ito na manatili muna dito sa kwarto, hanggat hindi ito magaling na magaling. Bakit ba naman kasi sige na lang ang ulan dito? Paano natin madadala sa ospital yan, kung hindi tumitigil ang ulan? Aling Pasita ayos lang po ako, sabi ni Isabela sa yaya niya, dahil halos pabalik-balik ito para lang e-check si Isabela. Tinatimad lang po talaga akong bumangon dahil sobrang lamig po, at kaya po ako may lagnat, dahil dala po ng sipon. Sigurado ka, abay wag kang mahihiyang magsabi sa amin, dahil parte ka na ng pamilya namin hiha. Kung masama ang pakiramdam mo at hindi mo na kaya, abay kahit malakas ang ulan, ay isusugod ka talaga namin sa ospital. Opo, magsasabi po ako kung sakaling hindi ko na talaga kaya. Isa pa, nandito naman po si Rafael sa tabi ko, inaalagaan po ako. Malamig ang panahon kaya nagluto ako ng sopas. Kumain na kayo habang mainit pa, saad ng yaya niya. Sige po, magalang na sagot nito sa yaya niya. Salamat po. O siya, doon muna ako sa kwarto, imporma nito. Kayo na bahala dito, kumain na lang kayo. Okay po yaya, salamat po. Walang anuman, saad nito, bago ito umalis sa kwarto kung nasaan sila. Rafael, tawag ni Isabela sa kanya. Bakit? Ang sakit ng likod ko, mahina nitong sabi. Pwede bang hilutin mo sandali? Okay, itinaas niya ang suot nitong damit, at marahan niyang ninilot-hilot ang likod nito. Hindi kasi ako sanay ng walang ginagawa, kaya siguro sumasakit tong likod ko. Bumuga ito ng hangin sabay bangon ng mabilis kaya nagulat siya. Nakakainis. Bakit na naman? Sinaman siya nito ng tingin, kaya napakurap-kurap siya. Bakit? Kapag walang nabuo kagabi, yari ka sa akin, sabi nito,
at pinanangkitan pa siya ng mga mata. Ang sakit ng buong katawan ko kaya dapat, worth it ang maging kapalit. Ano, nababaliw na yata talaga ang babaeng to eh. Mabuti sana kung lahat ng tao ay pare-pareho na kahit isang beses lang ay may nabubuo agad. Demanding. Ang hapdi pa rin, reklamo nito, at bahagya pang sinilip ang ano nito sa harapan niya, kaya mabilis siyang tumikim. Huwag kang ano dyan. Sinita pa siya nito. Kailan ba kasi gagaling to? Nakaka-boring kapag nakahiga lang. Gagaling din yan, aniya. Bukas makikita mo, magaling na yan. Tumingin ito sa kanya na may kasamang pagpapaawa. What's wrong? Kapag tumigil ang ulan, bumalik na muna tayo sa bahay mo, wika nito. Bakit? Kasi, yumuko ito at pinaglaruan ng mga daliri nito kaya hinawakan niya ang kamay nito, dahilan para mapatingin ito sa kanya. What's wrong? Marami kasi akong gustong kainin ngayon pero, ayaw ko naman na utusan ka, dahil baka bukas ka pa makabalik, sabi nito. Niyakap niya ito. Kung yun ang gusto mo. Kapag huminto ang ulan, uuwi agad tayo. Okay, nagulat siya nang halikan siya nito sa pisngi niya. Maya-maya ay hinilat nito ang ulo niya. Para naman saan yun? Para maalala mo na ako. Naaalala naman talaga kita. Ano, kailan pa? Medyo matagal na rin, sagot niya dahilan para manlaki ang mga mata nito. Gaano nakatagal? Bakit nga? Oh no, bulalas nito. Ibig sabihin nito pumulik na lanat lahat. As in, lahat. Oo nga, bakit ba? Nanlungo ang hitsura nito sa hindi niya malamang dahilan. May problema ba? May hindi ba dapat ako maalala? Wala naman. You're lying, bintang niya rito. Kaya napangiwita. May tinatago ka sa akin no? Akala ko kasi, hindi na babalik ang alaala mo kahit kailan, kaya naman, naisipan kong gumawa na lang tayo ng baby, para kahit hindi ka makaalala, may baby ako na kamukha mo, na pwede kong isama dito sa bahay. What do you think? Okay ba ang plano ko? Sa tingin mo hahayaan kita? Suplado niyang tanong dito, may naaalala man ako o wala, kapag nagawa na natin yun, hindi ka na makakalayo sakin, dahil pipilitin kitang makasama habang buhay. Hindi naman ganoon ang plano ko eh. Pabagsak itong humiga. Teka, hindi ka ba nilanat? Hindi ba masama ang pakiramdam mo kagaya sa akin? Hindi, tumango ito. Sana lalaki ang maging anak ko, para kapag ginawa niya yung kagaya ng ginawa natin, ay hindi siya masaktan. Matagal pang mangyayari ang bagay na yun, kaya wag mo munang isipin Isabela. Halika na, kumain na tayo ng luto ni Yaya Pasita. Tinatamad ako, wala akong gana, matutulog na lang ulit ako. Magkakasakit ka sa ginagawa mong yan, aniya, at walang babala itong binuhat papunta sa kusina. Nagulat si Mang Berto nang makita nito na buhat-buhat niya si Isabela. Ibaba mo na kasi ako, mariin itong bulong sa kanya. Kaya ko naman kasing maglakad eh. Anong kaya mo? Di ba nga masakit pa? Alin ang masakit? Yuzisa ni Mang Berto, may sakit ka ba hiha? Po, nako, wala po Mang Berto, nahihiyang sagot nito kay Mang Berto. Akala yata nito, sasabihin niya ang tungkol sa nangyari sa kanila. Nadulas po kasi si Isabela sa banyo, kaya ko po siya binuhat dahil hirap po siyang maglakad, pagsisinungaling niya. Sinandukan niya ito ng sopas at ipinagtimpla niya rin ito ng gatas, kahit pa nga kanina pa ito sumisenyas at panaka-naka pang umiling-iling. Rafael, umupo ka na rin dito, nanlalaki ang mga mata nito na tawag sa kanya. Sabayan mo na kami ni Mang Berto. Nako, kanina pa ako tapos kaya maiwan ko na kayong dalawa, sabi ni Mang Berto, at tumayo na nga ito kaya ngayon, ay dalawa na lang sila ni Isabela dito sa kusina. Kape lang ang tinimpla niya para sa sarili niya, dahil ayaw niyang kumain. Gusto mo bang subuan na lang kita? Tanong niya, dahil nakatitig na lang ito sa sopas na niluto ng yaya niya. Masarap yan, isa yan sa mga niluluto ni Yaya kapag may sakit ako noon. Ayaw kong kumain nito. Marami akong naiisip ngayon na gusto kong kainin, kaya lang, sa malayo pa mabibili. Hayaan mo, kapag nakauwi na tayo sa bahay natin, lahat ng gusto mong kainin, bibilhin ko lahat, pero sa ngayon, kailangan mong kumain para may lakas ka. Wala talaga akong gana, parang gusto ko na lang talagang humiga sa kama. Sige na, kahit kaunti lang. Pamimilit niya rito, wala siyang magawa, dahil kahit gustuhin man niya na bilhan niya ito ng masasarap na pagkain,
ay hindi naman niya magawa dahil malayo nga ang bilihan dito. Kung nasa Maynila sana sila, ay bumabagyo pa, ay lalabas talaga siya ng bahay para mabili niya lang ang mga gusto nito, kahit hindi pa man ito buntis. I promise, kapag nakauwi tayo sa bahay, araw-araw tayong lalabas para kumain ng mga masarap, kahit saang lugar pa yan. Bakit parang sobrang bait mo ngayon? Ano ba nakain mo kagabi? Wala, dahil ba may nangyari na sa atin, kaya ka mabait. Kaya ka siguro nagbabait-baitan, para makaulit ka pa. Kahit wala pang nangyayari sa atin, mabait naman na talaga ako Kailan ba kita pinagsamantalahan? I respect you with all my heart, at kaya lang naman natin ginawa yung kagabi, dahil nakulat ka. But, that was great and amazing. You know, I love it. Halatang hindi ito naniniwala sa mga sinabi niya, dahil nahuli niya itong umiirap. Isabela, kung aalukan kita ng kasal, papayag ka ba agad? Hindi. Ano, bakit naman? Akala ko ba gusto mo kasal muna bago may mangyari sa atin? Yun na nga ang nauna kaya dapat, kasal na ang kasunod. Umiling ito. Saka na lang kapag buntis na ako. Ano, mahirap na, mamaya ikinasal ako sa iyo, tapos hindi mo naman pala ako mabibigyan ng anak. Paano pa ako niyan makakahanap ng iba, kung nakatali na ako sa iyo? Ano raw? What the heck? Babae ba tong kausap niya? Anong klaseng mindset ba meron ang babaeng to? If that's the case, are you willing to do that with me multiple times in a day? You know, para makabuo agad. Mahirap kasi kung isang beses lang tapos, matagal pa bago masundan. If we do that again and again, there's a big possibility that I can make you pregnant soon. Hindi ito sumagot, bagkus, ay tinitigan lang siya nito. Nangalumbaba ito, saka na lang kapag may nabuo na. Kapag wala, maghahanap ako ng foreigner para maganda lahi. Hindi ko gusto yung mga sinasabi mo Isabela. Hindi nakakatuwa, naiinis niyang sabi rito. Sabay tayo at iniwanan ito. Naiinis kasi siya kaya umalis muna siya para pakalmayan ang sarili niya. Kagaya ng pangako niya, ay umuwi nga muna sila sa bahay niya matapos ang mahabang pag-ulan, kaya ngayon ay nandito na sila sa bahay nila. Yes, sa bahay nila dahil kung anong meron siya, ay kay Isabela na rin. Gusto mo bang lumabas ngayon para mamasyal? Tanong niya rito. Pinuntahan niya ito sa kwarto nito, dahil hindi sila magkatabing natulog kagabi. Saka na lang daw sila magtabi, kapag may laman na ang tiyan nito. She's being weird, but then, iginagalang niya ang desisyon nito, dahil ayaw nitong makipag-away sa kanya. Bakit naman tayo mamamasyal? Ano bang okasyon? Diba, kaya tayo umuwi ay para mabili natin ang mga gusto mong kainin. Of course not. Kaya tayo umuwi, dahil hindi ka sanay mamuhay sa bundok. Ikaw ang inaalala ko, at saka sina Aling Pasita at Mang Berto. So, kaya tayo bumalik dito, because of me. Yup, alam ko kasi na hindi kayo sanay sa ganoong pamumuhay. Alam kong gusto mong kumain ng masasarap na pagkain, pero paano mo ito kakainin, kung ang mga pagkain makukuha doon ay mga gulay lamang. Siguradong papayat ka doon kapag nagtagal pa tayo ng 1 taon. Kaya kung mag-adjust basta't nasa tabi kita, seryosong sabi niya. Noong una alam niyang mahirap, pero nang lumipas ang mga linggo, alam niyang kaya niya. Kaya ko naman mamuhay doon. Imposible naman na hindi ako makapag-adjust doon sa tagal ng panahon. Kaya mo nga pero, papayat ka naman. Hindi ka pa naman pwedeng pumangit, dahil baka ayawan na kita, anito at baliwala siyang tinalikuran, at humarap na sa pader, kaya naman yumuko siya at kinagat ang puweta nito. Nababaliw ka na ba? Sino ba ang nagsabi sa iyo na kapag pamayat ako, ay papangit ako? Ipinanganak akong gwapo, at mamamatay akong gwapo anuman ang mangyari Isabela. Walang makakahigit sa akin, kahit pa ang crush mo sa showbiz, mayabang niyang sabi. Aayawan mo ba ako kapag pumangit ako? Oh wow, ang galing mo naman. Okay, ba't parang nagagalit ka sa akin? I'm not. Sarkastiko niyang sagot. Siya nga pala, pupunta raw dito si Stacy mamaya kasama ang kapatid niya, para personal na mag-sorry sa akin. He was just making a story. Gusto niya lang gumanti ng kaunti sa pang-osar nito. Biglang tumalim ang mga mata nito. Anong oras sila pupunta? Papunta na raw sila. Okay, patalon itong bumaba sa kama,
kaya nagulat siya. Mabuti na lang nahabol niya ito, bago ito makalabas ng pinto. Bitiwan mo nga ako. Saan ka ba pupunta? Sa kusina. Anong gagawin mo roon? I will get a knife that I will use to cut their neck. Mahina ngunit mariin itong sabi. Ayaw mo talaga siyang iwasan Pues, tutuluyan ko na lang siya para hindi na kayo magkita pa. Di ba nga, pangit naman ako sa paningin mo. Kahit pangit ka sa paningin ko, hindi ka pa rin pwedeng maghanap ng iba. Tapos ikaw, pwede. Okay ka lang. That's unfair, Isabela. Huwag mong papupuntahin yun dito, kung ayaw mong magkagulo, Rafael. Sige na, hindi na, aniya at niyakap na ito para pakalmiin, dahil para itong dragon na magbubuga na ng apoy. Ikaw lang ang babaeng papapasukin ko dito sa bahay ko, sa kwarto ko, pati sa puso ko. Sinungaling ka. Totoo yun, aniya. I won't make a joke about that thing. Pahiram ako ng cellphone mo, sa halip ay sabi nita. May titingnan lang ako. Anong titingnan mo? Nakita niyang nagtadges ang mga bagang nito, kaya mabilis siyang pumunta sa kwarto niya, para kunin ang cellphone niya. Sinundan pa talaga siya nito, kahit pa nga sinabi niya na saglit lang naman siya. Akin na, pahablat nitong kinuha sa kanya ang cellphone niya. Babasagin ko to kapag may nabasa ako rito. Nakakunot ang noo nito habang nag-scroll ito sa cellphone niya. Wala kang makikita dyan, paniniguro niya. Ikaw lang naman kasi ang babae sa buhay ko. Ako na muna ang maghahawak nitong cellphone mo, seryosong sabi nito, bago ito bumalik sa kwarto nito, kaya naiwan siyang nagtataka. Ano na ang gagamitin niya? Paano kung tumawag ang mga kaibigan niya? Bibili na lang siguro siya ng bago para may magamit siya. Tama, yun na lang ang gagawin niya. Lihim siyang nagbihis ng damit, bago dahan-dahan na humakbang palabas ng bahay niya. Pupunta siya sa mall para bumili ng bagong cellphone para sa kanyang sarili, at isang singsing na ibibigay niya kay Isabela pag-uwi niya. Sana lang magustuhan ni Isabela ang singsing na bibilhin niya. Habang naglalakad siya sa loob ng mall ay marami ang napapatingin sa kanya, kahit na simple lang ang suot niya. Lagi namang ganoon, kaya hindi na siya nagtaka pa. Nang makabili na siya ng cellphone at singsing, ay naghanap naman siya ng restaurant, para bilhan ng pasalubong si Isabela, ganun din ang yaya niya at si Mang Berto. Nang makabili siya, ay agad na siyang lumabas para puntahan ang sasakyan niya, nang sa ganoon ay makauwi na agad siya. Pero malayo pa lang, ay kitang-kita na niya ang balto ni Isabela, habang nakasandal ito sa bumper ng sasakyan niya. Kaya naman, mabilis siyang nagtago sa likod ng sasakyan na malapit sa gawin niya. Paano kaya siya nito nasundan? Sinundan ba siya nito? Ba't parang galit na galit ang mukha nito? Saan ka galing? Nagulat siya nang sumulpat ito sa harapan niya, kaya bigla siyang napatayo ng diretsyo. Ba't hindi ka nagpaalam sa akin? Tumingin-tingin ito sa paligid. Sinong kasama mo? Wala, sarili ko lang ang kasama ko. Napatingin ito sa daladala niya. New cellphone ha? Bakit bumili ka niyan? Para ibigay sa iyo, palusot niya sabay abot dito. Naisip ko kasi na luma na yung cellphone ko para hiramin mo, kaya binilhan na lang kita ng bago. Iniabot niya rin dito ang pagkain na binili niya para rito. Binilhan din pala kita ng pagkain. Kumain ka na sa loob.